Praise. Good morning po mga kapatid. Kumusta po tayong lahat? Praise God. Naalala niyo pa ba ang sekreto? Tama. Get close to Jesus. Get real. Real close to Jesus. Yan ang lagi nating tandaan na sekreto para sa ating dwelling dito sa mundong ito. So yung the Jesus way, kaya kinanta natin yon dahil may relation yon doon sa sa Dalab Hermeneutics. Kagaya nga ng sinabi ni Sister Myla na kahit gaano man kahirap, we will choose the Jesus way. Mahirap talaga ang sumunod, lalong-lalo na pag nabasa mo yung napakinggan natin itong The Love Hermeneutic. So, ang focus dito is yung love ng ating Panginoon. So, what is hermeneutics? Sabi dito, hermeneutics is the science and art of understanding a message. So, kung the science and art of understanding a message. Kung merong message at pinag-aralan mo talaga ng maayos kung ano yung meaning niya, it will be considered as you are doing a hermeneutic. It is a science because it follows a specific rules and methods. Kagaya ang ano ba ang definition ng science? Science is a systematic process of learning. So, hermeneutics seeks to understand internal meaning through systematic interpretation. Halos pareho sila. Kaya siya naging science. It is an art. Bakit siya art? Kasi it requires skills and empathy. Yung feeling mo, kailangan nilalagay mo doon sa nangyayari. So yun yung empathy. O kaya sa feeling din nung author o sa feeling nung tao na nagbibigay ng message. Yun yung empathy. Empathy. So, feeling with the people in the text rather than just intellectually studying them. So, it is the practice of stepping into the shoes of the original audience or authors. So, yun yung sinabi ko kanina. So, yun yung hermeneutics. What is biblical hermeneutics? Biblical hermeneutics is the specific study of how we interpret the Bible by looking at the history, culture, and context. So itong mga i-share ko sa inyo ngayon, hindi talaga ito yung deep dive na definition ng hermeneutics. Marami pa, malalim ito. Very broad siya. Pero para maintindihan natin sa pagdating sa love hermeneutics, pinasadahan lang natin yung definition ng hermeneutics. So, biblical hermeneutics, the specific study of how we interpret the Bible by looking at the history, culture, and context. So, ano ang goal niya? Determining exegesis. What is meant then? So, ano ba yung sinasabi dati? Bridging the gaps means bridging the gaps kasi minsan yung language ay nagbabago. 2,000 years ago na kasi yung kung kailan nangyari yung Bible days. So napakahabang panahon, meron ng pagbabago. Application, what it means now. Kaya pag nagbabasa tayo ng Bible, laging hinahanap natin yung application. Pero kung ang interpretation natin is malayo, so means mali rin yung application natin. The primary goal of biblical hermeneutics is to discover the author's original intended meaning in its historical content
and accurately translate its timeless truth into a modern application. So ano ba yung 2,000 years ago, ano ba yung sinabi, halimbawa si Jesus, ano ba yung sinabi ni Jesus originally? Based sa intent niya. Based sa intent niya, kailangan maintindihan natin yun. Yun ang goal ng hermeneutics. So why it matters? Bakit kailangan natin mag-aral ng biblical? Bakit kailangan hermeneutics ang ginagamit natin na process para sa pag-interpret ng isang message? Kasi it prevents theological error. Mamaya makikita natin to. Protects the integrity of the message. Enables the reader to hear the voice of the author rather than their own echo. Ibig sabihin nito, enables the reader to hear the voice. Yung maiintindihan mo talaga is yung sinasabi ng author, hindi yung perception mo. Kaya nagmamatter talaga ang ang hermeneutics pagka nag-study tayo ng word. Halimbawa, ang original intent niya is A. Letter A, ang original intent ng author. Ngayon, pag merong 5 katao nag-interpret ng B, C, D, E, F, B, C, D, E, F, ibig sabihin, mali yung interpretation. Tsaka halimbawa, nag-send ka ng message kay Kuya Roger. Nag-send ka ng message kay Kuya Roger. Ang sagot ni Kuya Roger, K. Hindi ka sanay sa ganong kwan, sa ganong, hindi ka sanay sa ganong sagot lang. Bakit K lang? So, nag-assume ka na parang na-hurt ka sa kwan, sa sagot ni Kuya Roger. Although nag-reply siya, pero parang bastos ang dating eh. Kasi sa haba ng message mo, K lang ang sinagot niya. Pero actually, ang original intent ni Kuya Roger is masagot yung message mo kasi nagda-drive siya. So, pero inassume mo na K lang ang sagot sa haba ng message ko. Pero hindi mo alam kung ano yung nangyayari. Nangyayari pala ang intent niya is to reply sa message mo. Pero ang perception mo, wala naman tong kwan, walang kwenta magsagot ng, parang binaliwala ka. Pero ang totoo, nag-reply siya. So, yung sinabi ko kanina na sa Bridging the Gap, since the Bible is written 1,500 to 1,600 back, so kailangan nating ma-bridge. Ma-bridge yung kwan. It is the bridge between what is said. So, ito, biblical hermeneutics, the specific study of how we interpret the Bible by looking at the history, culture, and context. It is the solution that ensures we understand exactly what was meant despite of thousands of years back. It is the bridge. So, yung hermeneutic, yun yung bridge para maintindihan natin kung ano talaga yung intent ng author pag binasa mo yung Bible. So, it is the bridge between what is said, yung nakasulat sa Bible, and what we understand, yung sa isip lang natin kung paano natin inintindi yung Bible. So, merong 4 factors dito na kailangang ma-accompany pag nag-aaral ka ng hermeneutics. Pag pinag-aaralan mo yung Bible pala, through hermeneutics. So, language. Words change meaning over time. Merong ang pangalawa, culture. Social norms. Ano ba yung mga dating norms dati? Idioms differ across the globe. Paiba-iba. Depende sa lugar. Geography, location and climates, influence, metaphors. Kaya laging minsan ang mga parable sa Bible is yung mga sa tanim,
Kasi yun ang area nila eh. Yun ang area nila. Yun ang mas madaling gawing example. Kasi yun ang nakikita lagi ng mga tao. History. Events happening at the time of writing to provide vital context. Ano ba yung nangyayari sa time na yon? So, isa-isahin natin yan. Language. Words change meaning over time. So, Matthew 5:13, sabi dito, "You are the salt of the earth. But if the salt lose its saltness, how can it be made salty again? It's no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot." Sa ngayon, modern times, wala pa akong nababalitaan na yung salt ay nawalan ng lasa, nawalan ng alat. Wala naman talaga, sa totoo lang. Ngayon, kung babasahin mo itong verse na ito sa modern time without consulting yung history niya, sasabihin mo, mali itong verse na to. Totoo naman. Kasi, but if the salt loses its saltiness, wala nang salt ngayon na kwan. Kahit itapon mo pa yan. Pag tinikman mo yan, salty pa rin. Tingnan natin, ito yung kwan, yung hermeneutics. Nung unang panahon, ang isang grain ng salt, yung isang butil ng asin, is composed of sodium chloride, yung asin, gypsum, magnesium, and silt. So meron siyang apat na. Yung isang butil ng asin, merong impurities, hindi siya pure. Hindi siya pure. Ang problema noong panahon, wala silang kakayahang i-refine yung asin. Walang kakayahang i-refine yung asin natin ngayon. Hindi ganon kapuro yung asin nila noon compare sa asin natin ngayon. Kasi ngayon, na-refine na siya. Tinanggal na yung impurities. Kaya nga sinasabi, but if the salt loses its saltiness, ibig sabihin may chance na mawawala talaga yung saltiness. So, since na yung sodium chloride is very soluble sa water siya, halimbawa, nag-gather sila ng asin noong unang panahon, nilagay sa kisame, inimbak. Ngayon, pag mahamog, very highly soluble yung sodium chloride. Di ba sabi ko, apat. Sa isang grain, apat na apat o tatlo na component, na minerals ang nandoon. So ngayon, pag naka-stack yan, at na-stack at nahamugan, yung salt natutunaw. Nag-evaporate o lulusaw. So ano ang naiiwan? Yung impurities. Akala mo salt pa yon. Pero yung sodium chloride, wala na doon sa butil. Wala na siya. Nalusaw na siya. So ito yung sinasabi na, but if the salt loses its saltiness, ano pang silbi niya except to be thrown out and trampled underfoot. Yung mga naiiwan na impurities, ginagawang daanan. Yun yung pagka binasa natin ito, pagka-interpret natin in biblical hermeneutic. Hindi tayo mawawala. So, nag-gets po ba na malaki ang kaibahan pagka binasa natin yung, pagka-in-interpret natin yung Bible as plain lang versus ginamitan natin ng biblical hermeneutics. Culture. Ito pa, isang kailangan pag nagbabasa tayo ng Bible, isaalang-alang natin itong mga kultura dati. Sabi sa John 13:14, wait lang po. .
Sabi sa John 13:14, "Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash once another feet." So pag binasa natin ang Bible without understanding na norms noong unang panahon, may interpret natin ito na kakaiba itong ritual na to. Ma maiisip natin na may ritual pala noon na sa paghuhugas ng paa. Pero tingnan natin kung ano ba ang noon. Nung unang panahon, ang daan is made of limestone, dust, and dirt. So, maalikabok. Hindi lang yung alikabok mismo ng daan, ay yung mga camel, donkey, pupok. So, nandun na, tumigas na, naging alikabok. So, noong unang panahon, wala naman shoes eh. Sandals lang, open. So, pagka dumadaan ka doon sa daan, lagi kang nadudumihan. Nadudumihan lagi ang ating mga paa. So, pagka pumasok ka sa isang bahay na hindi ka naghugas ng paa, para ka na rin pumasok sa isang bahay na carpeted, white ang color ng carpet, tapos putik-putik pa yung kwan mo. Putik-putik pa yung shoes mo. So parang ganon. Parang ganon. Kaya, nung unang panahon, sa mga mayayaman na mga household, meron silang tagahugas ng paa. Meron talaga silang tagahugas ng paa. Ito ay naka-reserve sa pinaka-lowest ranking na Gentile. Yung pinakamababang antas, kumbaga, o caste kung sa India. Pinakamababang caste ng slave. Yun ang gumagawa ng paghuhugas na very degrading talaga ito na kahit yung mga Jewish servant, ayaw nilang gawin yung paghugas ng paa. Pero si Jesus, ginawa niya. So, ang responsibility ng host noon, while the host wasn't expected to wash the feet themselves, binibigyan na lang nila ng basin. So pagka may bisita sila, kailangan talagang maghugas ng paa. So dito, pinapakita ni Jesus ang servant leadership. So, kasi noon, pagka leader ka, kailangan pangalagaan mo yung honor mo eh. Eh, di ba, ang paghuhugas ng paa is naka-reserve sa pinakamababang Gentile, servant na Gentile. Na kahit yung mga Jews na servant, ayaw nilang gawin. Pero si Jesus, ginawa niya. Sabi dito sa Mark 10:15, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom to many." So sana naintindihan natin na pagka meron tayong language, meron tayong, the second is the culture. Pagka binabasa natin yung Bible, ini-interpret natin yung Bible, isaalang-alang natin yung kultura. Marami pang ibang mga samples. Pero yun ang mga kailangan na bigyan natin ng pansin pagka nag-aaral tayo ng Bible. Pangatlo, geography. Locations and climates influence metaphors. So, ano ba itong metaphors? Parabola. Hindi, parable pala yun. Metaphors, yung parang ito yung sinabi mo, pero ito yung kahulugan. So, Jeremiah 17:8 sabi dito, "They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes, its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit." So, sa desierto, sa desert, ang tubig is hindi lang refreshment.
hindi lang siya kinukonsider as pampalamig. Pero ang tubig is a matter of life and death. Yung tubig. Pagka binasa natin itong they will be like a tree planted by the water that seeds out. Parang magandang ilagay sa kwan, di ba? Parang ilagay sa card, pang hallmark card. Pero actually, kung titingnan mo siya, they will be a tree planted by the water. Bakit? Kasi nga, pagka tiningnan mo ang significance niya geographically, medyo malalim talaga siya. So a tree that stays green during a drought is a geographical miracle. So ibig sabihin, yung tree na yun, merong connection within. So ano yung connection niya? So if we don't understand the geography, the lethality of the desert heat, pag sinabi lang kasi nating mainit dyan sa area na yan, saan ba ito? Mainit sa area, kung saan man nangyari ito. Pero hindi talaga natin alam kung gaano siya kainit. So kung alam natin yung geography ng lugar, maiintindihan natin kung bakit ganitong mga words. Bakit tree? Kasi ang tree namamatay pag walang tubig. Eh sabihin natin, mainit naman sa Pilipinas, buhay ang mga puno. Pero hindi ganon. Yung init sa atin, yung init sa Pilipinas, hindi ganon sa dinidefine ng init dito. Init dito sa area na to. Pag nakita natin yung pag kinonsider natin yung geography sa pag-aaral natin ng Bible, makikita natin na yung survival ng puno dito is like a manual for the soul. So, yan po yung number 3, geography and history. Ano ba yung event na nangyayari nung time na sinulat yon? Sa Mark 12:13, 17, so i-shortcut na lang natin sa 17, sabi niya, "Then Jesus said to them, give back to Caesar what is Caesar's and to God what is God's." Kung hindi natin i-consider yung historical context, ma-i-interpret natin ito na sinabi ng Panginoon na just simply pay your taxes. Ganon lang. Bakit ba, pagka kompleto kasi ito, basahin ko yung buong verse. Later they sent some of the Pharisees and Herodians to Jesus to catch him in his words. They came to him and said, "Teacher, we know that you are a man of integrity. You aren't swayed by others, because you pay no attention to who they are, but you teach the way of God in accordance with the truth. Is it right to pay the imperial tax to Caesar or not? Should we pay or should we?" But Jesus knew their hypocrisy. "Why are you trying to trap me?" Pagka binasa lang natin ito without the historical context, mag-question tayo, bakit hindi na lang sinabi ng Panginoon na, sige, bayad kayo tax? Diba? Bakit sinabi niya doon sa nagtanong sa kanya na, alam ko ang nilalaman ng puso mo. Alam ko trap ito. Hypocrite ka. Nagganon ang Panginoon. So, the tax noong unang panahon is hated not just because it cost money, but also a symbol of slavery to pagan empire. So, ibig sabihin, pag nag-tax ka noon, slave ka ng pagan empire. Ibig sabihin na sakop kayo ng isang pagan empire. So, and yung tax na ibibigay mo, ibibigay nila yon sa itutustos sa paganism. So, if Jesus said, yes, pay the tax, then the common people would see him as a traitor to Israel and a sellout. Like parang nag-surrender siya sa Rome. If Jesus said no, don't pay, the Herodians, to yung mga Roman sympathizers, would immediately arrest him for sedition and inciting.
So, anong ginawa ng Panginoon? Since the coin has Caesar's face, it belongs to him. Ang argument kasi dito, bakit hindi na lang sinabi ng Panginoon na magbayad kayo ng tax? Marami pang nangyari before tayo dumating doon sa sinabi ng Panginoon na give back to Caesar what is to Caesar and to God what is God. So if Caesar's image is on the coin, nasaan ang image ng God? Nasa atin. So, parang sinabi ng Panginoon na Jesus was saying, give Caesar his metal, but give your entire self to God. So, yun yung actually marami pa. Yun yung apat na factors sa bridging the gap. Na pagka nakaligtaan mo ito sa pagbabasa mo ng Bible, means mamamali talaga yung interpretation natin sa Bible. Pero hindi yan ang topic natin. Ito ano lang yun, pasakalye lang. Ito ang topic natin, the love hermeneutic or the hermeneutic of love. Ito talaga ang topic, hindi yon. Introduction lang yon. Introduction lang. Para maintindihan natin yung word na hermeneutic. Pero ito talaga ang topic, the love hermeneutic. So, balik ulit tayo. What is love hermeneutic? What is the love hermeneutics? So, the love hermeneutic, often called as the hermeneutic of love, is a method of interpreting sacred texts, specifically the Bible, through the lens of God's love. Sa simpleng salita, kung ang interpretation mo ng Bible is nagre-result sa hate, nagre-result sa oppression or harm, kung yan ang interpretation mo, mali ang interpretation mo. Bakit? Kasi, sabi sa 1 John 4:8, whoever does not love does not know God because God is love. So, pagka nagbabasa ka ng Bible at hindi napupunta o hindi mo na-feel ang pag-ibig ng Panginoon, mali na kaagad yung interpretation mo. Mali na kaagad yun. So, if we are interpreting the Bible and it does not lead us to the love of God, meron pang isa pala, and the love of neighbor, then we are interpreting the Bible wrong. Yun yung isang yun yung love hermeneutics. Ngayon, halimbawa, nakakita na kayo nung nung sinusuot sa 3D, yung papel na sunglass na may kulay blue at kulay pula. Tanggalin natin yung kulay blue para isang kulay lang. Puro pula halimbawa. So, pagka sinuot mo yung lens na yon, kung meron kang sunglass na kulay pula, pag sinuot mo yung sunglass na yon, anong makikita mo? Ang makikita mo is, lahat is kulay pula. Ganon din yung sa love hermeneutics. Kung yung kulay pula, yun yung lens of God. Yun yung nakikita mo. Pag binasa mo yung Bible, parang sinuot mo yung glass na yon at lagi ang makikita mo is kulay pula. Ito naman, mapupunta ka dapat sa ang interpretation mo sa love of God. Kasi any interpretation of the scripture that does not result in the greater love for God and the greater love for our fellow human being is a failure to understand the scripture's true intent. Ang intention talaga ng scripture is makita yung pag-ibig ng ating Panginoon. Bakit? Yung core theological verse, God is love.
If your truth, ito madalas sinasabi ng mga pastor, if your truth isn't loving, it isn't God's truth. Kahit gaano pa katotoo yung sinasabi mo, kung wala ka namang love, so it isn't God's truth. Hindi yun totoo. And if your love isn't truthful, it isn't God's love. Kasi ang love, ang God is love. So, dito, ito yung verse niya. Matthew 23:37 to 40. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourselves. All the law and the prophets hang on these two commandments." Ngayon, di ba napakaraming, lahat ng scripture, kung ibibitin mo yan, yung scripture, pag binitin mo yan, pag walang love, isipin nyo na yung love is yung tali. Pag walang love, bagsak yan, sabog. So yung love ang nag-hold ng scripture. Love isn't just one of the many rules. It is the infrastructure that holds all other scripture in place. Any interpretation of a verse that contradicts the command to love God and neighbor is technically hanging incorrectly. So, basta tandaan natin ito. Ito lang ang tandaan natin lagi. Any interpretation of the scripture that does not result in a greater love for God and a greater love for our fellow human being is failure to understand the scripture's intent. Balikan natin yung preaching ni Sister Myla. God's jealous love. Last week, God's jealous love. So, meron siyang katanungan. What does God's jealousy mean? Yung 4 P's. Pursuit, possession, protection, and promise. Pag tiningnan lang natin plainly yung definition ng jealousy as literal na jealousy, so yung God natin ay magiging insecure. God siya, bakit siya jealous? Pero actually, yung jealousy na yon, pag tiningnan natin through the lens of God's love, yung jealous love na yon is dahil mahal niya tayo. Hindi dahil insecure siya o dahil kailangan takutin ko itong tao na to na mahalin ako para nandito lang siya sa akin. Parang ano yan parang doktor na pag pinayuhan ka ng doktor na ganito at hindi mo ginawa, nagagalit siya. Kasi hindi yon magiging maganda sa iyo kung hindi mo siya sinunod. So, to understand the love hermeneutic, we have to look at how Jesus and the apostles prioritize the spirit of love over the letter of the law. So minsan, pagka may nababasa tayong harsh na harsh na Bible verse, tapos sinabi mo na ganito ang tunay na interpretation niyan, eh medyo malambot yung interpretation mo. Hindi naniniwala yung isa. Pero actually, sasabihin niya na ini-ignore mo yung Bible. Halimbawa, in-interpret mo siya na papunta din ito sa love ng Panginoon. Sasabihin niya mali yung interpretation mo. Pero actually, siya ang mali. So minsan, pagka in-interpret natin yung harsh na verses at papunta ito sa love through the lens of God's love, is magugulat ka talaga na hindi pala siya ganun ka. Hindi pala ganun ka, ano ba ang harsh sa Tagalog?
Harsh sa Tagalog. Wala. Ito yung mga supporting verse doon sa Matthew. So, for the entire law is fulfilled in keeping this one command. Love your neighbor as yourself. Okay? First John, the core theological verse. Whoever does not love does not know God. Because God is love. Ngayon, mag-take lang tayo ng mga example ng ng mga medyo harsh na verse na minsan pag binasa natin, na-interpret natin na ano pala ang Panginoon, yung malupit pala ang Panginoon. Nawawala yung love. Kasi pagka hermeneutics, basta if you read the Bible at ininterpret mo siya, na nawawala yung pagiging loving ng Panginoon, mali na kaagad yung interpretation natin. So, Leviticus 19:28. Do not cut your bodies for the dead or put tattoo marks on yourselves. I am the Lord. Yung may yellow. Put tattoo marks on yourselves. So, ito yung legalistic interpretation sample. The man should be banned from the platform until his tattoos were removed or fully covered, claiming his presence defiled the sanctuary. He saw the verse as a rigid boundaries for holiness. So, halimbawa, si Kuya Roger, meron siyang mga tattoo. Marami siyang tattoo, si Kuya Roger. Ngayon, na-anoint siya ng ating Panginoon na mag-play sa praise and worship, halimbawa lang. Ang problema, bago niya nakilala ang Panginoon, ang dami niyang tattoo. Covered siya ng tattoo. So sabi nung deacon, sabi nung mga, kung sino man yung mga deacon doon, na hindi yan pwedeng tumayo, hindi yan pwedeng magkuhan sa stage kasi nadedefile niya yung sanctuary. Dahil puro tattoo siya. Basahin natin yung Leviticus. Sabi dito, or put tattoo mark on, do not cut your bodies for the dead, or, so, avoid natin yung tattoo. Pero, pag tiningnan natin yan sa the love hermeneutics, the goal of the law was to bring us to Christ. So, sabi nung pastor, pag ginamit natin yung Leviticus, ipupush lang natin yung natin eh. Ipupush lang natin yung brother natin na na-redeemed na by the blood of Christ. Ngayon, ano ang gagawin natin? Tingnan natin yung tattoo niya as a scar. Yung bago siya na-save, bago na-save yung ating brother na puro tattoo, pag tiningnan natin siya, after niya na-save, scar na lang yung niya. Kailangan ganun ang tingin natin. Kasi, pagka ginamit natin yung sa Leviticus lagi, parang nilalayo natin yung brother natin na yon sa Panginoon. Sabi nga sa 1 Samuel 16:7, but the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his sight, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So yung kwento natin, sabi nga natin, anointed na siya, tinanggap niya talaga ang Panginoon, nagrepent siya. Problema niya lang, may scar siya. Yung mga tattoo. Na pag tiningnan natin legalistic way, parang hindi siya bagay dito. Kasi puro tattoo siya eh. Pero kailangan nating matutunan na yung tattoo na yon, tingnan na lang natin siya as a scar. O kaya kagaya ng pag nasugat tayo, di ba, may scar na naiiwan. Ganon na lang dapat, ganon ang attitude natin dapat. Exodus 21:24.
Sabi dito, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. Tignan natin ang comparison, ang contrast. The legalistic interpretation. Sabi dito, I have a right to get even if you hurt me. I am biblically justified in hurting you back. Kasi sinabi nga sinabi nga doon sa Leviticus, sabi dito, eye for eye, tooth for tooth, hand for hand, foot for foot. Kaya lang ang problema noong unang panahon, pagka halimbawa meron ka nasaktan na tanggal mo yung ngipin, pwedeng balikan yung buong angkan mo. Pwedeng balikan yung, dahil sa isang ngipin, pwedeng mag-revenge, pwedeng kapalit yung buong angkan mo. Kaya ito sinabi ng Panginoon para malimitahan ang violence, para malimitahan ang kaguluhan. Kasi kung halimbawa, nasapak ka, natanggal yung tooth mo, yun lang ang kailangan mong i-revenge. Kasi noong unang panahon, pag sinaktan mo ako, natanggal yung ngipin ko, ano man, nasugatan ako, pwede kong patayin ang buong family mo. So even though parang harsh yung verse na ito, tooth for tooth, eye for an eye, ang sabi ng Panginoon, ang true meaning nito is, kung ano lang yung ginawa sa'yo, yun din lang ang gawin mo. Hindi ibig sabihin na ini-interpret mo siya na sinabi ng Bible, tooth for tooth, eye and eye. So ibig sabihin, parang binigyan ng Bible tayo ng permit na mag-revenge. Pero hindi ganun dapat ang pagkaintindi natin. The Jesus way, Matthew 5:38-39. You have heard it that we said, eye for an eye and tooth for tooth. But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right, anong gagawin? Oh, ito pa yung isa. Yun yung sinasabi natin kanina, mahirap. Pag sinunod natin yung Jesus way. Pero kakayanin through the anointing of the Holy Spirit. If anyone slaps you on the right, turn to them the other also. 1 Timothy 2:12. Parang harsh din ito. Sabi dito, I do not permit a woman to teach or to assume authority over a man. She must be quiet. Maraming na didebate dito sa verse na ito. Ano ang legalistic interpretation? Women are second-class citizens in the kingdom and should not have a voice. Binasa mo lang yung verse without ng literal, hindi through the lens of God's love. So, ang maging interpretation is women are second-class citizens in the kingdom of God and should not have a voice. Love hermeneutic. Paul was writing to a specific church, Church of Ephesus, where uneducated women were being led into false cults. The love move here was to protect the church from the error while actually encouraging women to learn first. Nagets nyo? So merong mga uneducated women na maingay sa church. Sabi ni Apostle Paul, tahimik kayo. Bakit? Sabi dito, yung love na pinapakita ni Apostle Paul is to protect the church from error. Kasi nga, itong mga babae na ito ay sa layman's nire-recruit
sa false cults. So, actually encouraging women to learn first. Ito, the Jesus way. Jesus broke every cultural, related doon sa taas, rule to sit and teach Mary at his feet, a position reserved for male disciples. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet, listening to what he said. Hindi kasi maganda noon na yung, hindi ko masyadong ma-explain. Basta hindi maganda na parang tinuturuan mo yung babae na malapit sa'yo. Pero ginawa ni Jesus. So the love hermeneutic isn't just a way to read a book. Hindi lang yung dahil nagbabasa tayo ng book, it's a way to see the world. Minsan sa buhay natin, iniisip natin na ang goal sa pagbabasa ng Bible is to become an expert on the Bible. Pero pag ginamit natin yung the love hermeneutic, means yung interpreting the Bible through the lens of the love of God, is we realize na ang goal pala natin is to become an expert on reflecting the author. Kailangan nagre-reflect sa atin ang kung ano ang ating Panginoon. Pag nagbabasa tayo ng Bible, hindi lang yung goal natin is to become an expert sa Bible. Kaya nga tinitingnan natin yung interpretation na yun through the lens of love ng Panginoon, kasi kailangan yung love ang laging nakikita natin. Yung love ng Panginoon ang lagi nating nakikita. So 1 Timothy 1:5, the goal of this command is love, which comes from a pure heart and a good conscience and sincere faith. So ang reflection natin, ito. When you look at a difficult person this week, or a difficult verse in the Bible, so wag natin silang tingnan through the lens of our own comfort or your own rules. Look at them through the lens of the cross. Anong ginawa ni Jesus sa cross? Nagpakahirap siya. Dahil para sa atin. Dahil sa pagmamahal niya sa atin. Ito yung mga supporting verses. If I speak in tongues of men or angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbals. Kahit gaano pa ka-eloquent o ikaw magsalita, kahit gaano pa katindi ang salita mo, kahit gaano ka pa kagaling sa public speaking, kung walang love, para ka lang gong. Pero syempre sa iba okay yon. Pero as a Christian kasi spiritual eh. Spiritual. Kung walang pagmamahal sa mga sinasabi natin, so para lang tayong resounding gong or a clanging cymbal. Above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. So doon po nagtatapos ang ating the love hermeneutics. God bless po sa lahat. Pwede po ba tayong tumayo? I-close natin in prayer. Father God, salamat po sa umagang ito. Thank you, Father God, sa iyong mga salita. Thank you at tinuruan mo kami, Father God, to interpret the Bible, to see through the love, through your love, Father God. Salamat po sa umagang ito, sa buhay ng bawat isa. Thank you for opening our hearts, Father God, on the ministry of your word. Patuloy mo po kaming ihatid dito sa bulwangang ito, Father God, para makapag-aral. And we ask, Father God, to enable us na ma-interpret namin ang Bible, Father God, ma-interpret namin ang iyong mga salita through your love, Father God. Salamat po muli in Jesus' name. Amen.